Itinanggi ng pamunuan ng Besling College of the Philippines na maapektuhan ng graduation ng mga hindi sumama sa kanilang field trip sa Tanay Rizal. Pero kinumpirma nitong requirement ang field trip para sa kanilang National Service Training Program. Balita hatid ni Emil Sumangil. Kasi dami pang buhay, sir. Kalunos-lunos ang sinapit ng bus na magdadala sana sa mga estudyante ng Bestlink College of the Philippines sa isang campsite sa Tanay Rizal. Sa mga kuwang ito, ilang saglit matapos sumalpok ang bus sa railings at poste. Malubha ang lagay ng mga sakay. Huwag ka naman, Diyan na lang, upo ka na lang dito. Oh my God! Dito sa Sampaloc, sir. Mga 50 plus siguro, sir. Basta dami, sir. Puno yung bus, sir. Relax ka lang, ha? Habang wala pang ambulansya, mga residente na nagsakay sa mga biktima sa mobil ng pulisya para maitakbo sa ospital. Buhay pa noon ang driver ng bus na si Julian Lacorda. Ito, driver. Pero pumanaw rin kinalaunan. Hindi bababa sa 15 ang patay habang hindi bababa sa 30 ang sugatan. Sa investigasyon, lumabas na nasa kurbada ang bus at pumipihit pa kanan pababa nang mawala ng preno at pumasok sa opposite lane. Honestly, nawalan ng preno. Then initially, ang ginawa ng driver, binangga niya sa poste, gumilid siya turn left. Then yung lakas ng impact, doon maraming on the spot na namatay. Matapos bumangga sa steel railings, kinayod ng bubong ng bus ang gilid ng bangin kaya ito natuklap. Pagkatapos, bumangga sa dalawang konkretong poste ng kuryente. Kurente! Mabilis talaga yung takbo niya. Kung titingnan mo yung then nung binangga niya yung poste, sumabit yung mga wiring. That's why natanggal yung mga gulong. Then yung nasa leftmost portion ng bus, yun talagang grabing naapektuhan. Ang aksidente nangyari halos 1 kilometro ang layo mula sa venue ng Leadership, Medical and Survival Training nila. Doon, Uwi ka na. Mas na-offer. Uwi natin na natin. napasugod ang mga magulang. Di ko nga alam na sana po ba yung patay. Bakit hindi pa inuwi nila? Ang saya-saya pa po ng anak ko. Nagpaalam pa po sa akin yun. Hindi ko nga po yung pinapayagan. Bakit? Kasi may school na gano'n. Na pinagbawal na po ng school yun. Na walang field trip. Dahil marami nangyayari na gano'n. Hindi ko siya makontak. Nagre-react siya. Kasi nasa bundok po sila, ma'am eh. Mahirap. Pati magulang ng estudyanteng nasa ibang bus, nag-aalala. Hindi nila nire-required yung camping na yan eh. Pinilit nila yung mga bata dahil ibabaksak daw nila. Tapos pinipilit nila yung magulang ng pumirma ng waiver. Ito na nga, kaya nga kami rin ang nanditong at least namin yung wala pang complete report yung dalawang vice president eh. Sa 517 sumama, 58 estudyante ang nasa na aksidenteng bus number 8. Pag hindi papasamahin, sabihin nila ibabagsak tapos yung sasakyan, hindi na kung maayos yung sasakyan o Itinanggi ng pamunuan ng eskwelahan na maapektuhan ng graduation ng mga hindi sasama sa training. Pero kinumpirmang requirement ito para sa National Service Training Program. Emil Sumangil, GMA News.